Jesus May Rose, maghintay lang kayo mga bulagsak. Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya aalahanin ang gumasta ng labis. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang pamamahala sa Madrid. At masama pa doon, napakaraming Indio. Alam niyo naman na hindi ko gusto ang mga Indio. Ilang taon ako nagsakripisyo ng pagdididil ng kanin at saging sa San Diego. Tapos ganyan isusukli niyo sa akin? Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa bubong tayo ng isang Indio. Tama siya. Reverensya, baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Hindi na tinuturing ni Kapitan Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa mga ganyang taong walang kagalang-galang. Sigurado naman hong hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo kaysa sa akin. Ako, iho. Nagsayang ka ng pera papunta rito. Kung wala ka ibang ring kakainin, kundi tinwalasa at hindi maayos na pagtulog. Magandang gabi mga panauhin, magandang gabi mga kora. Sino kaya ang kasamang bisita ni Don Santiago? Nais ko palang ipakilala sa inyo si Juan Crisostomo Ibarra. Ang nag-iisang anak ng aking kaibigan na si Don Rafael. Magandang gabi, mga panauhin at mga kura. Ako nga po pala si Juan Crisostomo Ibarra. At sa aking pagkakalam, na si Padre Damas ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali yata ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iyo. Kilala ko lang yung ama. Pero hindi kami magkatalik na kaibigan. Kung gayon man ay, ikaw pala ang anak na sirang si Don Rafael Ibarra. Naway, ang kasayang mapagkait sa iyong ama ay mapa sa iyo. Gracias, Senyor. Isang matapat na tao ang iyong ama. At masasabi kong isa siya sa kagalang-galang at matapat na mamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawin ang mga papuri niyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa kanya. Gayong, ako na kanyang anak ay walang kalam-alam. Marapating inyong gayahin kong tradisyon sa Alemanya na pagpapakilala ng bisita kung wala siyang kakilala. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako po si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagala ka namin makilala, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga taga-Europa, ay wala pa rin tatalo sa ganda ng kababaihan ng ating bansa. Mga mahal kong panauhin, halina't pumunta tayo sa hapag. Handa na ang hapunan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Ang totoo po niyan, ay parang ang aking bayan ang tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit ako'y malayo. Totoo ba yun, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan hindi ako nakalimot sa aking bayan. Ano-ano ba ang iyong natutunan sa iyong pag-alis at pagpunta sa Europa? Napag-aralan ko ang kasayan nila sa kalayaan at ang kasaysayan ng bayan nila. Kung gayo, yung isa kang hangal. Dahil kung kaya lamang yung natutunan, sana hindi ka na nagsayang ng salapi. Senyores, Kapitan Tiago, kababalik ko lamang sa Europa. Kaya ito ay maintindihan nyo na kailangan ko na agad lumisan. Pupunta pa ako ng Santiago sa Makalawa para sa Todos Los Santos. Kaya may kailangan akong tagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal kanyang hinihintay. Paumanhin aking Don, kahit mahalaga ang aking tatagpuin. Muchas gracias sa kapunan, Kapitan. Tignan nyo, ganyan ang masta mga batang galing sa Europa. Mayabang at mamagpataas. Ibarra, Tiniente. mag-ingat ka sa mga lihim niyong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa iyo, Ibarra. Patawad niyo sa wari tuwing naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakalam, na maski ako ang aking ama ay walang lihim na kaaway. Tiniente, maaari mo bang ilahad sa akin ang lahat na nangyari sa aking ama? Ilalahad ko to sa iyo lahat. Hindi mo ba alam na namatay yung ama sa bilangguan?
Tara at patungo ako sa kwartel at Mayroong isasalaysay isang ko to sa iyo kolektor lahat. noon na napagtipan siya ng 4 na bata. Ngunit nainay siya sa 4 na bata at hinampas ng tungkod at nilaltrato niya ang 4 na bata. Ngunit dumating si Don Rafael ang iyong ama at pinatigil niya ang ginagawa ng kolektor. Ngunit ito'y natulak niya at tumama sa ulo agad kinasuhan ang iyong ama dahil siya ang nakapatay sa kolektor at nakulong ito sa bilangguan. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking ama. Napakalupit ng silapit ko. Patawad na po pero kailangan ko nang umalis. Ipapaubaya ko na lang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ipin. Muchas gracias, Teniente, sa pagbabahagi mo ng iyong alam tungkol sa aking nangyari sa aking ama. Di nada, Senyor Ibarra. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw ho, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap si Maria Clara. Nandun siya sa loob. Halika, tuloy ka. Como estas, Ibarra? Salamat naman at dumalaw ka muli sa aming tahanan. Magandang hapon, Don Tiago. Nais ko po sanang makausap ang iyong anak. Aba, sige. Clarita! Nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, puntahan mo siya sa kanyang kwarto. Malamang ay nag-aayos iyon o nahihiyan. Kaya Clara, nandiyan na si Ibarra. Paghihintayin mo ba siya? Huwag na po, Tia Isabel. O, ayan siya. Maaari na kayo mag-usap sa akin. Gusto mo ba nang maiilog, Ibarra? Gracias, Senyor. Ngunit hindi na ho. Mahal kong Maria Clara, ikikitagal lang hinintay. Ako rin. Ngunit marami kang babaeng nakikilala sa iyong paglalakbay. Hindi mo ba ako pinagpalit? Bakit baka tayo magpapalit aking kasintahan? Ito pa rin ang dahon na binigay mo sa akin. Ito din ang sulat na ibinigay mo sa akin na aking ininat. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. At mula sa aking puso, ikaw ang aking minamahal. Patawad aking mahal. Ngunit kailangan ko ng lisanin ng iyong pili. Bukas ay Todos Los Santos. Kaya't kailangan mo puntahan ang tao doon. Tulungan ako. Naintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. Patnubayan ka ng walang may kapatid.
Ginoo, maaari ko bang malaman kung saan inilibing ang iyong na si Don Rafael? Siya kasi ang aking ama. Pasensya na kayo, Ginoo, sapagkat ipinahukay ito ng kurang malaki at ipinatapon ito sa lawa imbis na sa libingan ng mga insek. Ikaw! Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa ng kapastanganan sa aking ama? Sumagot ka! Kung ano man iyon, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado akong hindi ako ang hinahanap mo, kundi yung pinalitan kong kurang na si Padre Damaso. Patawad po! Reverensya, patawarin mo ang aking Senyor Ibarra sapagkat hindi niya alam ang kanyang gagawin kapag siya ay galit. Pinapatawad ko na siya. Ngunit para sa akin, napakasakit ng kanyang sinapit. Hindi ko siya masisisi sa kanyang nagawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Crispin, hindi tayo pwede magpahinga. Magpahinga muna tayo, Kaka. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pwede, Crispin. Papagalitan tayo ni Sacristan Mayor. Oo nga pala. Ilan daw ang susulduhin mo ngayong buwan? 2 reals na yung Crispin. Bayaran mo na kaya yung sinabi nila na ninakaw ko na ginto sa simbahan. Sige na, kaya di na sila magulo at makauwi na ako. Nako, Crispin, 2 multa nang inabot ko sa Sacristan Mayor. At ang sinabi nila ang ninakaw mo ay 2 unsa ng ginto. 32 reales iyon. Kumbaga 32 kamay, hindi sasapat ng sweldo sa kanila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng Kora at lalo na ng Sacristan Mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang ngayon, Kaka, at sabihin mo sa inang na ayaw na nating magsakristan. Alam ko namang paniniwalaan ka ng inang, kaya ikaw na lang magsabi sa kanya. Sabihin mo sa inang na magsakit ako kaya hindi ako makauwi. Huwag ka mong ganyan, Crispin. Ay, katawa. Mga pasukoy bata, kahit kailang wala na kayong galang dito sa simbahan. At ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales sa hintamang pagtunog ng kampana. At hindi ka uuwi ng alas 8, kundi uuwi ka ng alas 10 ng gabi. Ngunit huhulihin ako ng gwardya. Wala akong pakialam at sasagot ka pa. At ikaw, Crispin, hindi ka rin nauwi hanggat di mo nilabas ang 2 unsang gintong ninakaw mo. Kahit ka nang wala na kayong galang, pati sa simbahan ay ninanakawan nyo na. Ano po yun ninakaw eh? Wala akong ninakaw na kahit ano. At sasagot ka pa? Ito ang sayo. Aray po, tama na po. Tama na po, maawa na po kayo. Huwag mo ako pigilan. Kaka, huwag mo ang iyo. Naku, siguradong matutuwa ang mga anak ko sa hinanda kong ulam. Nakikita ko ng gutom na gutom sila Crispin at Basilio mula sa simbahan. Sigurado magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawilis na pinaka-paborito niya habang tinitigaan ng kamatis. At buti na lang, nakahingi ako kay Pilosopong Tasyo ng 10 baboy ramo at hita ng 10 bundok. Sigurado magdalaway si Basilio nito. Inang! Inang! Buksan po niyong pinto!
Huwag ka mag-alala nang naiwan po si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat naman at buhay siya. Teka, bakit kaduguan? Naku naman. Ako po ay tumakas sa kumbento. Ngayon lang po ako pinauwi ni Sakristan Mayor. Hindi pwede po akong umuwi ng alas 10 ng gabi. Bawal po ang lakad ng alas 9. Kahit nakasalubong ko ang Guardia Civil, sinigawan po nila ako at napatakbo po ako. Pinuputukan po nila ako ng isang sunglo at dumalikos ng aking noo. Walang hiya talaga mga Guardiang Sibil na yan. Sadyang wala silang puso. Halika na, kamutin natin ang sugat mo. Pasensya ka na anak, at tawilis na ng mga atira. Naghanda ako ng masarap na ulam, ngunit kinaya inyo ng lahat ng iyong ama. Hindi ka po ba niya sinasaktan? Inang! Inang! Nasaan na kayo? Nandito na ako! Inang! Hoy, ko yung batang hinahanap namin ah. Huwag kang kikilos sa masama! Saway kang bata ka! Wag po! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Anak ko! Crispin! Basilio! Diyos ko po! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Basilio! Damit ito ni Basilio. Mapula. May dugo. Damit ni Basilio may dugo. Piloso Potasio, maaari po ba akong makahingi ng konting payo sa inyo? Anong payo bang nais mo marinig? Patungkol saan ito? Tungkol po sa papatayo kong paaralan. Hindi ko alam kung anong may payo ko sa iyo. Basta ang una mong gawin, ipaalam mo sa lahat para matuwa ang taumbayan. At huwag kang makikinig sa mga sabihin ng mga train. Pangatlo, magtiwala ka. Ganun po ba, Piloso Potasio? Ganun na nga, Crisostomo Ibarra. Sana yung tayo may tumamayos. Magkatiwala at tawag pinagtiwala. O manhin, Piloso Potasio. Ngunit ako'y mauuna na. Gracias. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi ko siya nagpakilala, pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, papasokin mo siya. Elias, tuloy ka. Hindi ko inakala na darating ka. Tara at mag-usap tayo. Patawad, senyor, pero dapat talaga ay mag-ingat kayo. Marami kayong lihim na kaaway.
Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami pa silang mga nagtatago sa likod ng mga nakangiting mukha at mabait na katauhan. Isa na ang taong madilaw kanina sa kanila. Hindi lamang po ako sigurado sa iba. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman ng iyong kaaway na kayo'y handa. Mas mabuti kung makikita na iyong kaaway na kayo'y hindi nag-iingat at nagtitiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko lamang ang pagmatay ng tao ngayon kanina. Kung nabuhay lamang siya, ay sigurado akong matutulungan niya tayo upang matunto natin ang iba kong mga kaaway. Patawad, Don Ibarra, ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya, kung siya'y buhay, ay malamang magtatago lamang siya mula sa baluktot nating pamahalaan. Ngunit mukhang nilalayo ng Diyos ang mamatay siya. Buenas, Senyor, at aalis na ako. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo dahil ligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo muli? Oo naman, Senyor. Kahit kailan niyo pa akong naisin at kahit kailan niyo pa ako kailangan. May pagkakautangan pa ako sa inyo at alam kong hindi sapat ang aking ginawa upang mabayaran iyon. Paalam, Elias. Oh, bakit hindi niyo ipagpatuloy yung pag-usap? Nabagit lamang ni Kristo mo ang mga tao nakatulong sa kanya, gaya ng arkitekto at ng reverensya. Nakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng arkitekto. Pinapakita lamang nila ang kamamangan bilang isang Indyong nagdunong-dunungan. Ako lamang napatayo ng simbahan iyan. Subalit, ang ipinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang parang na binubuo ng 4 na pader at isang bubong na sawalit. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon lamang naparusahan ang ama ng ulupong na iyan. Namatay sa kulungan na walang higaan. Walang sino walang pwedeng umalpusta sa aking ama. Huwag, senyor! Huwag niyong hayaan ang sarili niyong makasala sa Diyos. Krisos na huwag! Itong palit ang pinakaiiwasan ko. Isang paling walang galang at walang utang na loob. Isang demonyo nagpabanal-banalan. Dapat na siyang mamatay. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin kung dugo o lusak ang dumadali sa mga ugat mo. Krisos na huwag! Para sa akin, maawa ka sa kanya. Vamos makantar ka. Guardia! Dili isa mujer que canta Tagalog. El no me entiende. No hace faltar sil español. Meron sinta. Tigil na! Huwag ka nang kumanta! Huwag kang kumanta! Nakamis ang tulang iyan! Alis! Baila, baila, da, 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 da. Ngayon, ikaw naman ang sumayaw. Balik, balik. Sayaw. Baile, baile, na, 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 na. Salbahe. Ano ang nangyari sa'yo? Hindi ka man lang nagbigay ng magandang gabi. Dalhin niyo ang baliw na ito. Sabihin niyo kay Marta na bigyan siya ng bagong baro at gamutin. Pakainin niyo siya ng mabuti at bigyan ng maayos na higaan. Mag-ingat kayo at huwag niyo siyang lapastanganin. Bukas ihatid natin siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang magskandalo dito, nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapon yung pustiso mo. Kayo? Kaiinggitan ko? At bakit? Kinainggitan ko pala yung kulot. Napakagandang tanawin. 2 donyang walang asal na nag-aaway sa labas ng bahay ng Alperes.
Ano kaya kahihinatnan yan? Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sophisticada kong tao, wala pang Alperez na nakapasok sa pintuan namin kung hindi naghihintay lamang. Aba, Senyora Pupot, hindi nga nakakapasok ang mga Alperez, kundi mga pilakyot na tulad ng iyong asawa. Talagang ginagalit mo ako ha. Pumunta ka rito at dito tayo magtuos. Labandera ka lang noon na napikot mong asawa. Gusto mo ng gulo? Hari ka dito at pagbibigyan kita. Halika dito! Jesus Bar Yusuf, Konsolasyon, anong gulo na naman ito? Magtigil ka, nakakahiya sa mga tao. Ibili mo yung asal mo. Kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Kayo ang bumili ng asal, mga walang mudo. Naturingang mayaman, ngunit sayad sa lupa ang ugali. Tumigil ka, Alperez! Kung makalipusta ka sa amin ay parang kay ganda ng iyong moral. O ba't kayo nag-aaway dyan? Tumigil nga kayo sa ngalan ng Panginoon para kayong mga hayop, mga edukadong tao sana kayo. Kahiyang isipin na pati kayo, tumulad na ng mga Indio. Hala, sige, pagsisihan nyo yung mga kasalanan nyo at siguraduhin nyong mangumpisal kayo. Entendes? Si Reverencia! Manunood, magsiuwian na kayo. Puro kayo chismisan. Patawarin niyo po sila, Panginoon, at hindi nila alam yung mga ginagawa nila. Gaya ni Ibarra, nakapunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay magkaparehas kami ni Ibarra ng hilig. Lenares, puntahan mo ang Alperez at hamunin mo siya ng sable. O, Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? siya at ang kanyang kirida ay inilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. At kung hindi, malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina. Kung gayon ay, anong gusto mo mangyari, Donya? Ang pinsan ko si Lenares ay hahamunin ng Alperez. At kung hindi siya pumayag, huwag mo siya ipakasal sa iyong anak. Ipakasal? Paumanhin. Bakit nabigla si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang papakasalan kundi ay si Linares. Papa! Maria! Señora Perez! Buenos dias. May nakita kaming dalawang bangkay. Sino? Hindi nila matiyak kung sino dahil sunog na sunog ang kanilang mga katawan. Diyos mio! At sa tabi ng isang katawan, at ang sabi ni Kapitan Tiago ay batid niya kung kanino iyan. Sa panalangin na kabiso ang ating pag-ibig. Mahal ko, mga sa akin na hindi malawagit sa gabi ang ating pag-ibig. Pati na rin ang dala na inyo. Clarita, hindi ba sa'yo yan? Binigay ko to kay Crisostomo bago siya mamanhikan. Diyos po santo. Babalikan kita kay... Makapaghihintay ka bang muli? Kahit ilang taon kang kaulit-ulit, hihintayin mo kita Crisostomo basta't buhay ko. Hindi! Hindi to totoo, Tina! Hindi! Crisostomo! Crisostomo, hindi! Hindi! Crisostomo! Crisostomo! Oh, kayo pala. Pasok kayo. Magaling na ba si Maria Clara? Medyo gumaling na siya kahit papano. Mabuti naman kung ganun. Kung gayon kami gagayak na. Okay ka lang ba, Maria Clara? Opo, Padre, medyo maayos na. Mabuti naman.
Salamat sa pag-isa kasi. Inang! Inang! Nasa na kayo? Nandito na ako! Inang! Inang! At buti na lang, nakahingi ako kapilbusong matuwa ang mga anak ko. Basilio. Damit ito ni Basilio. Mabula. May dugo. Kalimot ka. Kami. Hala, hindi ka... Oh. Patawad. Camera roll, action. Patawad yun, Ibarra. Action. Papa. Mukha nagbasa. Action. Papa. Ay. Maria. Papa. Maria. Senyor Perez. Senior. Action. Papa. Maria. Senyor Perez. Diri juga, pre. Uy. Bakit ka patot inay? Pisti, madulog. Action. Oh, bakit? Ano? Action na. Action. Ay, dati! Saya kasama kamu. Camera roll. Action. Guys, nami dire guys. Ano masasabi mo ngayon? Kapoy. Dire demi kaming isa ni Eduardo, ni Rica, Basilio, Bespin. Oh, motherfucker. Things good. Oh, motherfucker. Things good. Hindi pa pwede. Papagalitan tayo ni Sakristan mo yun. Ay, hindi ka tawa ba? Ingit mo. Tama na po. Maawa na po kayo. Ulo gi. Kita. Kung sa digi ako. Sige ka tawo oy. Cut. Gigi. Ay, katawa. Ate. Boy. What's up guys? Nami diri sa Port San Pedro. Galo, el no me entiende. No hace faltar ay falta ser español. Di ako mangyong Imagine. What's up guys? Opinion mo sa kuan. Ay, boring gyapon ang pinlight sa kuan. Boring there? Oh, boring ito. Ikaw magsiga.